Hello po mga kaengkwentro. Ako po si Liam, di ko tunay na pangalan. Kagagraduate ko lang po ng college ngayong taon at kasulukuyang naghahanap ng trabaho. Nais ko lamang pong ibahagi ang aming naging karanasan ng mga kaklase ko nung minsang dumayo kami sa Antipolo para sa aming thesis. Kagaya ng ibang mga college students, talagang pinagpaguran at pinagtuunan namin ng pansin ang aming thesis. Dahil sa topic namin ay may kinalaman sa forestry, kung saang lugar kami napunta upang mag-conduct ng research at iba pang related interviews. Kasama na rin dito ang mga data gathering. Isa sa mga pinuntahan namin ang isang barangay sa Antipolo kung saan nag-interview kami ng isang kilalang conservationist. Dahil sa tagal at haba ng diskusyon, halos inabot na kami ng gabi sa lugar na iyon. Bagamat may masasakyan pa naman, inimbita na lang kami nung kaibigan namin na nakatira malapit sa lugar na iyon. Siya rin ang nagdala sa amin para makilala yung in-interview namin. Sabi niya, doon na lang daw kami sa kanila magpalipas ng gabi. Dahil nga mga kabataan, syempre hindi na iwasan na may kasama na ring inuman yun. Ang problema, yung kaibigan namin, marami nang nainom. Hindi namin siya pinag-drive, kaya yung kapatid niya na lang na itago natin sa pangalang Will, ang nagpursige na bumili ng alak na kailangan namin. Kinuha na niya yung susi ng motor mula dun sa kuya niya. At dahil ako lang din sa grupo namin na ang medyo nasa wisyo pa, ako na lang yung sumama kay Will papunta sa tindahan. Mabilis naman kaming nakarating sa nasabing tindahan. Yun nga lang, wala na daw silang tindang alak. Tinanong ako ni Will kung didiretso pa kami dun sa susunod na tindahan na sinang-ayunan ko naman. Kilalang kilala ko na kasi ang mga kaklase ko. Baka sabihan ako noon na bakit hindi pa raw ako tumuloy gayong may sinasakyan naman kami. So ayun na nga mga kaengkwentro, dumiretso na kami sa sinasabing tindahan ni Will. Medyo napapalayo na kami sa National Highway noon. Bagamat may ilaw naman ang mga poste sa tabi ng binabaybay naming daan, hindi pa rin nawala sa akin ang kaba. First time ko kasi na magawi sa Antipolo. Hindi ko alam na may bahagi pala doon na puro puno at madalang ang mga kabahayan. Doon mismo kami pumunta ni Will. Sabi niya kasi, mas malapit ang tindahan na yon kaysa sa pinakamalapit na convenience store sa kanila. Tinanong ko si Will kung bakit siya biglang napahinto. Nagkamot siya ng ulo, sabay sabing hindi niya natatandaan kung saan kami nanggaling kanina, kung sa kanan ba o sa kaliwa. Ang tanging natatandaan lang daw niya, may dinaanan kaming waiting shed. Ang kaso, parang may waiting shed ang mga daang pinagpipilian namin. Nagulat ako kasi ang expected ko, kabisado niya ang lugar. Ang sagot naman ni Will, 2 beses pa lang daw siya nakapunta sa lugar na iyon. Isa pa, naging mahirap sa kanya na matandaan ang aming tinatahak na direksyon dahil first time niyang magawi doon ng gabi na. Siyempre, kinabahan na ako at baka naliligaw na kami. Kaya naman tinawagan ko yung kaibigan namin para sana magtanong ng direksyon. Sa kasamang palad, mahina ang reception sa lugar. Nagpadala na lang ako ng text kung sakaling pag-andar ng sasakyan namin makasagap kami ng signal. Sa huli, napagdesisyonan namin kumanan. Medyo mahaba na ang tinatakbo ng motor namin, pero hindi pa rin namin nararating yung mga kabahayan. Kinabahan na naman ako. Maya-maya pa, may nakita kaming babae sa tabing ng daan. Mukha siyang local dun Nakatsinelas lang siya at may bitbit na sako na may lamang mga bungkos ng hilaw na saging. Kaagad namin siyang hinintuan upang magtanong. Tinanong namin siya kung saan ba yung pabalik ng sitio nila Will, kung saan kami nagmula. Ngumiti naman yung matanda at sinabing, "Dumiretso lang kayo, may makikita kayong sangdaan, kumaliwa kayo."
Sinunod namin ang sinabi ng matanda at nagpatuloy sa paglalakbay. Maya-maya pa, nadaanan na namin yung sinabi niyang sangandaan kaya naman kumaliwa si Will. Hindi ko maintindihan pero may napansin akong kakaiba. Para kasing sa pakiwari ko, parehong daan pa rin ang tinatahak namin. Nung una, parang guni-guni ko lang ang lahat. Pero nagulat ako nung makita namin ulit yung babaeng napagtanungan namin kanina. Napahinto si Will sa tabi ng daan. Tinanong niya ako kung namamalikpanta lang daw ba siya o hindi. Nagets ko naman ang sinasabi niya. Ang sabi ko, pare hindi, yun din yung nasa lubong natin kanina. Nang marinig iyon ni Will, dali-dali siyang nagtanggal ng damit at isinot ito pabaliktad. Sinabihan niya rin ako na gayahin ko yun na siyang ginawa ko naman. Hindi na ako nagtanong kung bakit. Batid kong may kinalaman ito sa kababalaghan na nangyayari sa amin. Upang hindi ma-spoil ang kasiyahan, nag-decide kami ni Will na ilihim ang lahat. Kinabukasan na namin ito kinuwento sa lahat habang nag-aalmusal. Pinagtawanan lang kami ng mga kasama namin pero hindi yung lolo ng kaibigan namin. Aniya, nangyari na raw iyon dati sa kanya. Binaligtad din daw niya ang suot niya para makawala dun sa time loop na ginawa ng kung sino mang elemento na nakasagupa namin. Buhat noon hindi na ako bumalik sa Antipolo kahit anong pilit na mga kaklase at kaibigan ko. Sapat na sa akin ang minsang munti ko ng pagkaligaw sa lugar na yon. Hanggang ngayon nai-imagine ko pa rin kung ano kayang naging kinahinatnan kung hindi kami nakalabas ni Will dun sa time loop na yun. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pag-adapt ng kwento ko. Kung nais ninyong magbahagi ng inyong hindi makakalimutang engkwentro tungkol sa mundo ng kababalaghan at katatakutan, mag-email lamang kayo sa encuentropcs@gmail.com. Ang mapipiling kwento ay mapi-feature sa aming susunod na video at mananalo ng kaukulang premyo. Huwag niyo rin kalimutang mag-like, share at subscribe sa aming YouTube channel para sa mas marami pang engkwentrong kilabot at hilakbot.